Lahat tayo ay nangangarap na yumaman. Maging financially stable, makapagpundar ng bahay, makapaglakbay sa iba't ibang panig ng mundo, at makapagbigay ng maginhawang buhay sa ating mga mahal sa buhay. Pero bakit nga ba marami pa rin sa atin ang hindi nakakamit ang pangarap na ito? Baka naman may mga bagay na nagiging balakid sa ating pagyaman. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang 8 bagay na maaaring pumipigil sa iyo para makamit ang pangarap na ito. Pero bago ko simulan, welcome and welcome back to Filipino Success. Please subscribe with notifications on para wala kang ma-miss out sa mga bago nating uploads. So kung ready ka na, let's get started. Una, pag-aaksaya ng oras. Ang oras ay isang mahalagang yaman na hindi na maibabalik kapag nawala. Kung araw-araw ka na lang nagbababad sa social media, nanonood ng TV, o naglalaro ng video games, malamang na naisasakripisyo mo ang mga oras na pwede mong gamitin sa mga produktibong bagay. Kung ang mga bagay na pinag-aaksayahan mo ng oras ay walang magandang benepisyong na ibibigay sa'yo, tulad ng extrang income mula sa paglalaro ng video games o pagbababad sa social media, hindi rin nag-i-improve ng skills mo, at walang magandang network na ibinibigay sa'yo, ay dapat mo ang tigilan ang pagsasayang ng oras dito. Tandaan, ang bawat segundo ay may katumbas na oportunidad para kumita at mag-invest. Pangalawa, maling priorities. Marami sa atin ang inuuna mga bagay na hindi naman talaga mahalaga sa buhay. Halimbawa, mas inuuna ang pagbili ng bagong gadgets o damit kaysa mag-invest sa mga bagay na makakapagpalago ng yaman tulad ng edukasyon at negosyo. Mahalaga mag-set ng tamang priorities at isipin kung ano ba talaga ang makakatulong sa iyong financial growth. Maraming mga murang courses online na pwedeng paglaanan ng iyong pera at oras. Minsan pa nga ang iba libre. Gawin mong priority ang pag-i-invest sa iyong sarili at paglaan ng resources sa kung ano ang makakatulong sa paglago ng iyong buhay. Pangatlo, pagpapaliban ng savings. Ang mamaya na o bukas na mentality ay isang malaking hadlang sa pagyaman. Ang pagpapaliban ng pag-iipon ay maaaring magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap. Simulan mo ang pagsisave ngayon, kahit paunti-unti. Maglaan ng 500 kada buwan o 300 kung hindi talaga kaya ng budget mo. Yung hindi mo mararamdaman na naiipon na pala. If you save me now, I'll save you tomorrow. Malaking tulong ang pagkakaroon ng emergency fund at savings account para sa iyong financial security. Pang-apat, kawalan ng plano sa pera. Ang hindi pagkakaroon ng malinaw na financial plan ay parang paglalakbay ng walang direksyon. Mahalaga ang pagkakaroon ng budget at financial goals para alam mo kung saan napupunta o mapupunta ang iyong pera at kung anong dapat mong gawin para mapalago ito. Maglaan ng oras para pag-aralan ang iyong mga gastusin at kita upang makabuo ng isang epektibong plano. Sa tuwing sasahod ka, huwag mo hahayaang maubos ito nang hindi mo namamalayan. Isulat ang lahat ng expenses mo at gawin itong checklist. Isa-isang i-cross out ang mga nabayaran mo na at siguraduhing makapagtabi kahit kakaunti. Panlima, pagkakaroon ng utang. Ang pagkakaroon ng maraming utang ay isang malaking balakid sa pagyaman. Ang pagbabayad ng interes sa mga utang ay parang pag-aksaya ng pera. Kung posible, iwasan ang pagkakautang. Mabayaran agad ang mga ito. Kapag nangungutang ka kasi, bahagi o minsan higit pa sa kabuuan ng hindi mo pa kinikita ay nagastos mo na. Paano kung magkasakit ka o mawala ng trabaho? Mahalaga na magkaroon ng disiplina sa paggastos upang maiwasan ang pagkakaroon ng utang. Pang-anim, kakulangan sa kaalaman sa pag-i-invest. Maraming Pilipino ang takot mag-invest dahil sa kakulangan ng kaalaman. Pero sa totoo lang, ang pag-i-invest ay isa sa mga susi para mapalago ang perang meron ka ngayon. Pag-aralan ng iba't ibang uri ng investments tulad ng stocks, bonds, mutual funds, real estate at negosyo. Hindi naman kailangan maging expert agad. Basta magsimula ka lang mag-aral at magtanong sa mga eksperto. Mas maaga mong sisimulan ng pag-i-invest, mas malaki ang potential earnings mo sa hinaharap. Pampito, maling set of friends at impluwensya. Ang mga taong nakapaligid sa atin ay may malaking impluwensya sa ating mga desisyon sa buhay. Kabilang na ang mga financial decisions. Kung ang mga kaibigan mo ay puro luho at walang ipon, malamang ay ganun ka rin.
Pumili ng mga kaibigang makakapagbigay ng positibong impluwensya at suporta sa iyong financial goals. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, "Tell me who your friends are and I will tell you who you are." Gustuin mo bang ma-associate sa mga taong lubog sa utang? Maghanap ng network na mag-i-improve sa skills at mindset mo. Madali na ngayong gawin ito. Gamitin ang social media, mag-join sa mga financial groups, at makihalubilo sa may kapareho mong mindset. Pangwalo, kawalan ng sakripisyo at disiplina. Ang pagyaman ay nangangailangan ng sakripisyo at disiplina. Kailangan mo magtipid, magtrabaho ng maigi, at maglaan ng oras para sa pag-aaral at pag-i-invest. Kung palagi kang maghahanap ng madali at mabilis na paraan para yumaman, baka mas lalo ka pang malubog sa kahirapan. Hindi madali ang daang gusto mong tahakin, kaya nga hindi lahat mayaman o matagumpay dahil marami sa atin ang mas gusto ang instant gratification. Maging handa sa pagsubok at huwag sumuko agad. Ang pagyaman ay hindi agad-agad nakukuha. Kailangan nito ng sipag, tiyaga, disiplina at tamang desisyon. Sikapin mong iwasan ang 8 ating nabanggit upang maabot mo ang iyong pangarap na maging financially free. Tandaan, nasa iyong mga kamay ang susi para sa iyong pagyaman. Gamitin mo ito ng tama at magkaroon ng accountability. Magkaroon ng tamang mindset at simulan mo ang pagbabago ngayon. Sa huli, makikita mo ng lahat ng sakripisyo at pagsusumikap ay magbubunga ng maginhawa at masaganang buhay. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.